Bangkang Papel ni Genoveva Edroza Matute. Sa kwentong ito, makikita natin kung paano naging simbolo ng pangarap, takot at kahirapan ang isang simpleng bangkang papel. Ang bangkang papel ay kwento ng isang batang lalaki na nakaranas ng matinding pagbaha. Habang ang ibang bata ay masayang naglalaro sa baha, siya naman ay may ibang alaala. Alaala ng takot, alaala ng kahirapan, at alaala ng kanyang inang tahimik na nasasaktan. Sa gitna ng ulan at baha, gumawa siya ng 3 bangkang papel, pero hindi niya ito napalutang kailanman. At dito nagsisimula ang mas malalim na kahulugan ng kwento. Sa unang tingin, parang simpleng laruan lang ang bangkang papel, pero sa kwento, ito ay simbolo ng pangarap, pag-asa, at inosenteng kagustuhan ng bata. Bakit mahalaga ito? Dahil hindi niya man lang ito napalutang. Ibig sabihin, may mga pangarap na hindi man lang nabigyan ng pagkakataong mabuhay. Hindi dahil tamad siya, hindi dahil wala siyang gusto sa buhay, kundi dahil sa kahirapan, problema ng pamilya at mabigat na realidad ng buhay. May pagkakataon na ba sa buhay mo na may gusto kang gawin pero hindi mo magawa dahil sa sitwasyon? Sa puntong ito, pag-usapan natin ang ina bilang simbolo. Sa kwento, hindi lang basta nanay ang karakter ng ina. Siya ay simbolo ng pagod na magulang, tahimik na sakripisyo at mga taong kailangang magpakatatag kahit durog na sa loob. Mapapansin sa kwento na hindi siya makatulog, maputla ang mukha at nakatingin lamang sa kawalan. Ipinapakita nito na ang kahirapan at sakuna ay hindi lang sumisira ng bahay. Sumisira rin ito ng emosyon at pag-asa. Minsan, ang pinakatahimik na tao, sila pala ang pinaka-nahihirapan. Ang bata at ang kanyang katahimikan. Ang batang lalaki sa kwento ay inosente, pero sensitibo. Hindi niya man lubos maintindihan ang problema, nararamdaman niya ang bigat nito. Kaya ang bangkang papel ay naging simbolo rin ng kanyang katahimikan. May mga batang hindi umiiyak, pero tahimik na nasasaktan. Ang baha bilang simbolo. Ang baha sa kwento ay hindi lang literal na baha. Ito rin ay simbolo ng problema, kahirapan, kawalan ng pag-asa at mga unos sa buhay. Habang ang ibang bata ay masayang naglalaro, ang pangunahing tauhan naman ay may alaala ng lungkot at takot. Dito natin makikita, pare-pareho man ang sitwasyon, magkakaiba ang pinagdaraanan ng tao. May mga batang maagang namumulat sa hirap ng buhay. At may mga pangarap na nananatiling bangkang papel lamang, magaan, marupok at madaling tangayin ng realidad. Pero kahit ganoon, patuloy pa rin nangangarap ang tao. Dahil minsan, kahit marupok ang bangkang papel, may dala pa rin itong pag-asa. Ang bangkang papel ay hindi lang laruan. Ito ay pangarap na minsang muntik ng tangayin ng buhay. At tulad ng batang nasa kwento, lahat tayo may tahimik na laban na hindi nakikita ng iba.